Hi guys! Magluto naman tayo ng isa sa pinakamasarap at isa sa pinakakilalang Thai dessert sa buong mundo. Ito po ang Thai Mango Sticky Rice. Sa pagpili ng glutinous rice o malagkit, kailangan piliin po natin yung maganda kung gusto nating makuha yung napakasarap at authentic na Thai Mango Sticky Rice. 1 kilong malagkit ang gagamitin natin ngayon at kailangan po natin ito ibabad overnight. Pero kailangan muna natin itong hugasan ng 3 beses. Kapag hinuhugasan natin ang glutinous rice, hindi natin ito kailangang lamasin o piga-pigain para po hindi madurog o magkabasag-basag ang butil ng glutinous rice. Takpan at ibabad at least 6 hours or overnight. Ganito na po ang itsura niya kinaumagahan. Pagkatapos ay hugasan po natin ulit ng 3 beses hanggang sa maging malinaw yung tubig. As usual, wag po natin itong dudurugin, lalamasin o pipigain para makuha natin talaga yung authentic na mango sticky rice. Pagkatapos ay i-steam na po natin ito. Ito yung traditional na steamer na ginagamit dito sa Thailand. At ilalagay na natin yung ibinabad natin na sticky rice. Meron na ring tubig sa ating kaserola. I-steam po natin ito ng 20 minutes. Pero yung first 10 minutes ay babalik rin natin yung ating sticky rice. Kaya nga po pala mas gusto nilang ginagamit yung ganitong steamer kasi naman tignan nyo napakadaling baliktarin. Hindi na natin kailangan ng sandok na mang-alalay. So ganyan, alog-alogin lang at mababaliktad na po siya. At lalagyan natin ng kaunting hiwa para naman pantay ang pagkakaluto. Paano naman kung walang ganitong steamer? So pwede po natin gamitin ang ating regular na steamer na ginagamit sa pang-araw-araw. Meron po akong video sa aking Facebook page, Mommy Will in Thailand, kung paano gumawa ng Thai sticky rice na kinakain namin dito with mga Thai dishes. Ganon din po ang paraan. Set aside muna ang sticky rice at lutuin naman po natin yung gata. Meron tayong 1 kilong gata. Yung isa ay kakang gata, yung isa naman ay yung pangalawang piga. Unahin natin yung pangalawang piga. Ibuhos na natin lahat at dadagdagan natin ng kakang gata na kalahati. Iiwan natin yung kalahati dahil gagamitin natin yan para sa ating coconut cream toppings. Lalagyan ko na agad ng asukal, 1.5 cup at 1 tablespoon ng asin. Itong gata na niluluto natin ay ipapanghalo po natin yan sa sticky rice na in-steam natin kanina. Niluluto ko po yan sa mahinang apoy, yung medyo mas mahina lang sa medium fire at hindi po natin kailangan itong pakuluan. Ibig kong sabihin, yung hindi natin kailangan lutuin na kulong-kulo at malakas ang apoy. Pati po yung paghahalo, kailangan ay 1 stroke lang para walang mag-form na bula. So, ganyan lang po yung paghahalo, katulad ng nakikita nyo sa video. At ginagawa po natin yan dahil ayaw po nating merong mamuo na parang latik sa ating coconut milk. Dahil ayaw nating merong namumuong parang latik sa ating sticky rice with mangga mamaya. So kapag medyo foamy na at umangat na po yung ating coconut milk at meron ng parang maliliit na bula sa gilid-gilid ay pwede na po yan. Make sure lang na luto po siya. Dapat matagal po natin yang hinahalo at nakasalang sa apoy. I-transfer ko muna sa isang lagayan at lulutuin naman natin yung coconut cream na pang toppings natin. Kanina pala ay dinagdagan ko ulit ng kaunti pang asukal yung ating coconut milk dahil natabangan pa ako. So kayo na lang po mag-adjust kung gaano katamis ang gusto nyo. Ito naman ay nilagyan ko ng kaunting asukal na lang dahil hindi natin ito kailangang sobrang tamis. Naglagay din ako ng asin para maalat-alat, 1 teaspoon at 2 spoon ng all-purpose flour. So, kailangan po natin itong maging malapot. Ayan, dahil topping siya, kailangan malapot, pero hindi na ganun katamis at maalat-alat. So, kailangan malinamnam po yung ating toppings. Katulad po sa nauna, mahinang apoy lang at isang direksyon ang paghahalo dahil ayaw din natin na merong mamuong bula. So, palaputin lang po natin hanggang sa ganyan at lalapot pa po yan kapag lumamig na. I-transfer ko na yung sticky rice natin sa isang lagayan and gradually ihalo po natin yung coconut milk na naunang niluto natin. Pakunti-kunti lang po muna
At yung paghahalo natin ay dahan-dahan lang para ulit hindi madurog yung ating sticky rice. Continue the process hanggang maubos natin yung coconut milk at ibabad natin ito ng 1 oras hanggang sa lumamig na. Siguro napapaisip kayo, ang hirap namang gawin, pero ang totoo po ay napakasimple lang at napakadali lang. Kailangan lang talagang dahan-dahanin at huwag madaliin para makuha natin yung perfect na mango sticky rice. Natutunan ko po ang recipe na ito sa aking mother-in-law na napakahilig din magluto. Kaya naman masasabi ko na authentic ang ating ginagawa. Marami akong napapanood na gumagawa ng mango sticky rice, lalong-lalo na sa kanilang pangbenta, at isinasaing nila yung glutinous rice kasama ng coconut milk. Masarap din naman siguro, kaya lang kung titignan mo ay bilasa o parang biko yung kanilang sticky rice. So kung gusto nyo pong maranasan or matikman ang authentic na mango sticky rice ng Thailand, sundan nyo lang po ang procedure na ito. Napakadali lang naman at napakasimple. Kung nanonood pa rin kayo hanggang ngayon, please comment below kung saan po kayo para naman malaman ko kung saan aabot ang ating mga videos. I-transfer na po natin yung kakang gata sa isang bowl at ito na po yung resulta. Ito na po yung itsura ng ating sticky rice. Napakaganda, 'di ba? Shiny, translucent ang kulay at buo-buo ang butil. Hindi basa, hindi matigas at napakaganda ng texture, malagkit-lagkit. Maglalagay na ako sa mga serving plate at ipapakita ko naman sa inyo kung paano nila ipini-prepare ang mangga. So hindi po nila ginagamitan ng baso o kutsara katulad ng ating mga nakasanayan. Gusto nilang binabalatan ng ganyan dahil gusto nilang maganda at makinis yung mangga na ipapares nila sa sticky rice. Ang mangga na ginagamit natin ngayon ay katulad lang din po ng mangga natin na tinatawag na native mango. Yung maasim na kapag pinahinog ay napakabango, masarap at napakatamis. So ganyan po nila i-slice yung kapares ng ating sticky rice. Pero kung may mga creative ideas kayo katulad ng ginagawang flower shape ay mas mainam po. Lalagyan na po natin ng ating ginawang coconut cream toppings. Bahala na po kayo kung yung mangga or yung sticky rice ang lalagyan nyo. Pwede po kahit alin dyan. At meron din tayong ilalagay na crispy mung bean, yellow mung bean. Ito yung nabibili lang sa mga chichiryahan dito sa Thailand. Pero kung wala po kayo niyan ay okay lang. Masarap kasi yan kapag meron tayong na ngunguya-nguya na crispy habang yung sticky rice naman ay chewy at sticky at merong soft at matamis na mangga. Ready na and let's eat! Mango sticky rice, ayan. Siguro lahat kayo ay alam na po ito at ito yung isa sa pinakamasarap na dessert dito sa Thailand na matatagpuan sa mga street food, sa mga mall at kahit saan dito sa Thailand kapag ganitong tagmangga. At ginawa ko na po para sa inyo dahil napakaraming nagre-request mula noong gumawa ako ng sticky rice. Ayan, ang daming nag-request ng mango sticky rice. So pwede nyo po itong gawin as dessert, as cravings or for cravings or kung gusto nyo pong gawing pang negosyo. Nakakatakam at ang bango. Ang sarap. Yung sticky rice niya, sticky of course, pero hindi siya basa na malambot na ang tawag dito, bilasa. Ayan. Kung mapapansin nyo ay buo-buo pa rin po yung butil. At napaka dinamnam dahil sa coconut milk na ginawa natin.